Bayan, nakauwi na po ng bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 4 na araw na APEC Summit sa South Korea. Positibo ang presidente na magbubunga ng konkretong resulta ang mga napagkasunduan at pangako sa APEC Summit. Narito po ang report. Balik Pinas na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 4 na araw na Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa South Korea. Ipinagmalaki ni Pangulong Marcos ang pagkakaisa ng bawat bansa sa ginawang APEC Leaders Meeting na sama-samang itinulak ang pagpapasigla ng ekonomiya at pagpapaunlad ng rehiyon. Our shared commitment to collective action reaffirmed. Throughout the meetings, we focused on the themes of connectivity, innovation, and prosperity, which underpin APEC's mission to foster growth that is inclusive, resilient, and sustainable. Bigyan diin ang pagtugon sa pagkaantala ng supply ng iba't ibang produkto, hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya at mabilis sa pag-usbong ng teknolohiya. Natalakay ang paggamit ng artificial intelligence, pagbabago sa populasyon at ang lumalakas sa sektor ng kultura at creative industries na hindi lamang napapanahon pero kaparehoan niya sa pananaw ng bagong Pilipinas na bumuo ng matatag na ekonomiya. Dahil dyan, ibinida ni Pangulong Marcos ang mga prioridad ng Pilipinas sa international community. One, our emphasis on the importance of narrowing the digital divide for MSMEs by equitable access to digital services and financial inclusion. Two, advancing seamless movements of goods and people through infrastructure development. Three, promoting supply chain resiliency amid shocks and crises. And four, promoting digital literacy and upskilling for our MSMEs. These priorities were well received, and we worked with our partners to identify concrete ways forward, as reflected in the outcome documents adopted and concluded during the visit. Napalalim pa ng Pilipinas ang ugnayan sa iba pang bansa kasunod ng mga bilateral meeting kina South Korean President Lee Jae-myung at Presidente ng Chile na si Gabriel Boric. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga pinuno ng pinakamalalaking kumpanya sa Korea. A move that reflects the growing confidence of Korean investors in the Philippines' economic potential and policy environment. The discussions were strategically focused on exploring partnerships in high-value sectors such as advanced manufacturing in electronics and semiconductors, clean energy, and defense-related industries. Sinaksihan din ni Pangulong Marcos ang paglagda ng supplemental agreement sa pagitan ng Philippine Economic Zone Authority at isang pribadong kumpanya na inaasahang magbubunga ng bilyong-bilyong pisong investment. Napagtibay din ang pagpapatupad ng Philippines-Korea Free Trade Agreement. Sa kanyang pagbisita rin sa South Korea, nagkaroon ng pagkakataon ang Pangulo ng bansa na kamustahin ang mga overseas Filipino workers doon. My visit would not have been complete without connecting with our kababayans in Busan, which we had the honor of visiting. I'm very grateful to them for their meaningful contributions both to their communities in the Philippines and in the Republic of Korea. Their dedication and success brings pride to every Filipino and strengthens the enduring friendship between our two nations. Sa kanyang pag-uwi, positibo ang presidente na magbubunga ng konkretong resulta ang mga napagkasunduan at pangako sa APEC Summit. Let us all carry forward the momentum that we have built, translating our commitments and agreements into tangible results, forging lasting partnerships, and ensuring that the Asia-Pacific region continues to thrive, inclusive, resilient, and sustainable. Kalezal Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.